What's up guys? For today's video, for today's vlog, ngayong araw ay nagsama-sama na naman ang mga kabuli. Nagsilo ng manok, nag-food trip sa dagat, niluto ng adobo, solve na naman ang mga kabuli. Tara at samahan nyo kami. Let's go! Yo, kumusta mga kabuli? Dito nga nandito pa kami sa bahay ng isa namin tropa dahil manghuhuli nga daw kami ng alaga niyang native na manok na ipo-food trip namin sa gilid ng dagat. Syempre kapag ganitong may mga ipo-food trip ay nagsama-sama na naman ang mga kabuli. Dito nga kumuha kami ng nylon tansi na ginagamit pang kawil ng isda na gagamitin muna namin pang kawil ng manok. Dito nga pinainan na ni Pasyo ng kilaban ng manok para mahuli sa bitag na ginawa gamit ang tansi. Kilaban na lang nga inilagay naming pamain sa manok dahil ikikildad naman namin itong manok kapag nahuli namin. Nang lumapit na nga ang manok sa bitag ay nagready ng hilain ni Rico at ni Pasyo ang tansi para mahuli ang manok. Kapag hindi nga namin nahuli itong manok ay hindi matutuloy ang aming pag-pod trip. Dito nakasalalay ang lahat. Dito nga nahuli na namin ang manok, wala nang atrasan to. Inilagay na namin ang aming mga gamit dito sa aming mahiwagang styro box, kailangan to. Dito namin nilalagay ang mga gamit namin sa pagluluto ay hindi lagayan ng ice cream to. Bago nga kami pumunta sa dagat ay nag-refill muna kami ng aming tubig dito sa waterless refilling station. Shout out sa waterless refilling station. Maraming salamat sa pure mineral mong tubig. Meron na kaming inumin, meron pa kaming pang-arasaw. Por Diyos. Pagkatapos nga mapultang itong inumin namin tubig ay pinaandar na namin ang aming mga chinilas para pumunta sa gilid ng dagat. Nandito na nga kami sa hagdang-hagdang pababa dahil kami ay pababa kung pataas ay hagdang-hagdang pataas. Nandito na nga kami sa gilid ng dagat, may nakita kaming nakalatag na karton. Sabi nga ni Rico baka may pumisto dito kagabi dahil may nakita nga daw siyang ebidensya. Pagkatapos nga namin na-confirm ang mga ebidensyang nakita namin sa karton na ginamit kagabi ay kinatay na namin itong manok. Ang pagkatay namin sa manok ay hindi na namin pinakita dahil bawal ipinakita na lang namin itong pagsungrod. Dahil dito lang din naman kami magluluto sa gilid ng dagat ay hindi na namin ginamit itong aming gas butane para makatipid, todo tipid. Namulot na nga lang kami ng mga pyesa sa sirang balsa para meron lang kaming pangsungrod. Hinugasan na nga muna ni Marlon itong dala naming rice cooker sa dagat. Dahil nga pure mineral itong nadala naming tubig, hindi pwedeng pang ugas, pwede lang pang arasaw. Inuna na nga naming isinalang itong dala naming kanin para mamaya malamig na, pwede nang magkamot. Para nga kapag naluto na ang aming linutong ulam ay malamig na ang kanin, kakain na lang kami walang gagamit ng kutsara, kinamot. Pagkatapos nga naluto itong aming kanin ay nagpainit na kami ng tubig para pampaligo ng manok para madaling matanggal ang kaliskis. Pagkatapos nga namin natanggal ang kaliskis itong manok ay pinater-pater na ni Disoy itong karne ng manok, tamang pater lamang pang adobo. Sukatin mo ng tamang sukat dahil maliit ang manok, marami tayo. Dito nga sinit aside muna namin ang laman loob ng manok at aming mga rekado. Habang nire-ready nga naming lutuin itong aming mga baon ay push muna namin itong mga nakasama naming tambay dagat. Lagi nga namin sila nakikita dito sa gilid ng dagat para magpahangin, sila ay nagtatambay kaya tinawag silang tambay dagat. Por Diyos. Pagkatapos nga naming mahiwa-hiwa para mahiwa-hiwala itong karne ng manok ay sinangkutsa muna namin. Dahil nga nitib itong manok makunat ang karne, kailangang palambutin. Si Disoy na nga nagsankutsa sa manok dahil sangkut siya sa pagkatay ng manok. Habang niluluto nga itong manok na aming pangulam ay pumalaot muna kami ni Rico baka sakaling may makuha pa kaming isda, isupay. Sabi nga ni Rico na maghila-hila daw kami gamit itong aming bangka baka may makuha pa kaming isdang layalay. Ito nga pala ang gagamitin naming pangkawil para sa isdang layalay, ang pamain namin ay Rentex. Dito nga pinaandar ko ng makina ng bangka, binarurot. Ganito. Bumalik na kami ni Rico sa gilid ng dagat dahil nagugutom na kami, wala pa kaming nahuling isda, piman. Dito nga pinataob na namin itong maitim naming kaldero dahil nagugutom na kami, mabisinan. Pagkatapos nga namin nahiwa-hiwa itong baon naming kanin na parang cake ay inilagay na namin ang aming mga ulam sa ibabaw. Dito nga inilagay na namin sa aming kanin itong aligin ng alimango na napakasarap na bigay ni Don Pakundo crab base. Sa mga gustong order nitong aligin ng alimango, Bulinaw area, ito ang kanilang Facebook page. Dito nga habang kami ay kumakain ay gusto ko munang i-shout out ang Galang Clinic, Arusan, Bulinaw, Pangasinan. Shout out kay Pidela Celso, Rizel Gamueda, Kathleen Honrada at Mayet Cañedo. Shout out sa Purified Station, Galang, Bulinaw, Pangasinan. Shout out sa Gasoline Station, Galang, Bulinaw, Pangasinan. Maraming salamat mga kabuli sa inyong walang sawang pagsuporta. Dito nga habang kami ay kumakain na hindi ko muna i-voice over para marinig nyo naman ang aming bibig na sumanapsap. Dos, dali mo kita, subo ay. Nya.
Kutsara na balat? Malas nun. Pawala sa Mag-imaan? walang susi yung... Mas. Takatin na pa kung gusto mo. Naman. Ay. Naman, abot ko naman to. Huwag ka. Ito naman. Maraming salamat ulit mga kabuloy dahil sinubaybayan nyo na naman itong aming video hanggang dito sa dulo. At kung isa ka sa nakasubaybay nitong aming video hanggang dito sa dulo ay huwag mo naman kalimutang mag-iwan ng inyong komento. I-comment mo lamang kung taga saan ka para malaman din naman namin kung hanggang saan nakaabot itong aming video. At sana naman po huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share itong aming video. Maraming salamat po.